Samantala, kinunan din po natin no, ng pahayag si Ma'am Cathy dito sa programa po ng ating pamahalaan sa pagbibigay naman ng fuel subsidy sa mga magsasaka. Kasi 'di ba noong nakalipas po na linggo o this week mga kabombo, naging effective yung pagtataas sa presyo po ng produktong petrolyo dito po sa ating bansa. Though staggered basis, yung 4 to 5 pesos hinati po sa kalahati mga kabombo. Kahapon, nakapanayam din po ng Bombo Radyo ang pamalakaya sa pamamagitan po ni Sir Fernando Hicap, ang chairperson po ng naturang grupo na according to po sa kanya, malaking epekto ng produksyon ng petrolyo sa ekonomiya ng bansa, lalo na sa sektor ng pangingisda at nakakatulong yung fuel subsidy. Pero natanong po natin hinggil po sa bagay na yan si Ma'am Cathy Estabillo at nabanggit niya yung pagbibigay ng fuel subsidy. Yes, it can help yung ating mga magsasaka. Pero, and at the same time, mga kabombo, ay masasabi niya na hindi ito pang matagalang solusyon o long-term effect. Kumbaga, sa mga kabombo, parang band-aid solution, no? Parang tarapal. Ito pong pagbibigay po ng subsidy kasi ito po ay good daw for 1 or 2 days lamang. So, narito po, yung bahagi po ng pahayag, kaugnay po sa bagay na yan ni Ma'am Cathy Estabillo. Tagal nang nananawagan na ibasura yung oil deregulation law dahil mula nung naisabatas yung oil deregulation law ay yung 3 big companies, oil companies na ang nagtatakda ng presyo ng langis, no? Hindi pa man tumataas sa world market ay nagtataas na sila. Nitong ngayong buwan kung saan nagkaroon ng gera sa Iran at saka Israel ay sabi nila nun meron 1 month na stock na langis dito sa ating bansa. O kung 1 month yun, ay bakit sila nagtaas ng 5 pesos? So doon mo makikita yung monopolyo sa presyuhan ng langis na ginagamit nila para kumita ng todo yung nangyayaring gera sa Iran at saka sa Israel. So yung binabanggit ng gobyerno na mamimigay ng subsidy, oil subsidy, ay pang isang araw lang yan, pang 2 araw. Yung susunod na mga araw ay babalik na yung ating mga mangingisda sa pangungutang. At yun ay talagang alam mo yung mga subsidy na yan, hindi yan long term hindi yan lang yan, stopgap measure lang yan ng gobyerno. Kaya patuloy pa rin yung aming panawagan na ibasura yung oil deregulation law, kung hindi man ay tanggalin yung excise tax sa langis at saka yung VAT, no? Dahil yan yung automatic na pagpapataw ng 12% sa presyo ng langis, at na kung saan kapag tinanggal yan ay all mga 12 pesos ang natatanggal sa presyo ng sa bawat litrong presyo ng langis. So yan yung immediate na dapat gawin ng gobyerno given na talagang mas mabilis yung kung kwentahin mo sa isang buwan, mas marami yung panahon na nagtataas kaysa dun sa nagro-rollback. So doon talaga nagagalit yung mga tao dahil ipagmamalaki nila kapag may rollback, pero kapag nagtaas ay talagang ang laki-laki nung itinataas. So sa immediate, no, kasi talagang hirap na yung mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung ating mga kababayan na jeepney driver, mga magsasaka, mangingisda, ay dapat pakinggan na ng gobyerno yung mga panawagan ng malawak na bilang ng mamamayang Pilipino, kasi hanggang kailan sila magbibigay ng oil subsidy given na araw-araw kailangan pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda para manghuli at may maipakain sa kanyang pamilya. Tagal nang nananaw. Samantala, ang kanilang grupo mga kabombo, meron po silang pinaplan. Actually, isasagawa on Monday, mga kabombo, pagkilos para po manawagan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon po sa mga hinaing ng mga nasa sektor po ng agrikultura sa ating bansa. By the way, ito pong State of the Nation address ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay gaganapin, 4th State of the Nation address po na yan nagaganapin po sa Session Hall ng House of Representatives sa Batasang Pambansa Complex in Quezon City on July 28 na po yan.
a month from now, mga kabombo. And narito po yung bahagi po ng pahayag sa bagay po na yan ni Ma'am Cathy Estavillo. June 30, kung saan ay ito yung third year ni BBM sa pagiging president. Magkakaroon ng malaking action mula UST papuntang Menjola para singilin doon sa mga pangako niya, no, na pagtugon doon sa mga iba't ibang isyung kinakaharap ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung mga batayan sector, ang mga manggagawa, ang mga magsasaka, syempre yung mga basic services na dapat napapakinabangan ng malawak na bilang ng mamamayang Pilipino, pero kabaligtaran dahil dun sa hindi niya napigilan yung pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-asa niya sa pangangailangan, kakapusan natin sa pagkain sa pag-i-import, no, na lagi siyang nangangako na paundarin yung ating agrikultura sa pamamagitan ng mga iba't ibang mga binabanggit niyang serbisyo, programa, pero nananatili, no, na ang ating agrikultura ay mas lalong naghihirap yung mga food security frontliners natin dahil hindi nila nararamdaman yung programa o yung suporta ng gobyerno para sila ay magtuloy-tuloy dun sa kanilang mga pagtatanim, tuloy-tuloy dun sa kanilang mga pangingisda, at itong napakataas na presyo ng langis ay napakalaking epekto yan sa ating mga magsasaka, sa mga karaniwang mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ng mga magsasaka.